magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, medyo hindi maganda ang hapon ko for today's video kasi nga, wag nyo nang ano yan. Ayan, yung ating nasa likod. Ayan, kasi medyo umuulan and matumal ang ating paninda for today. Kaya eto, nakakapag-video ko. So, time check. 5:23 na ng hapon. Ayan, wala pa rin tayong buena mano. Ayan, wala pa rin tayong buena mano. Ayan, ating kwek-kwek hanggang ngayon, 3 pa rin siya. Wala pang bumibili. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, may time talaga na matumal yung benta, may time naman na bongga, may time naman na okay lang yung ating benta. Kaya, okay lang sa akin yan kung walang benta for this day o tomorrow. Basta ang importante sa akin, nag-try ako, nagtinda ako ngayon. Kung wala, di wala tayong magagawa. Malabas yung mga tao, dire-diretso lang sila. Yan, di sila tumitingin dito at di nila ako nakikita. Charot. Hindi talaga maganda yung weather natin. Umuulan-ulan talaga, pakita ko sa inyo. Ano, basa yung sahig natin. Ayun yung ating e-bike. Nasa labas lang siya. Ayan, maulan. Hindi naman madilim ang panahon. Makulimlim lang. Ayan, umuulan-ulan. Tapos yung ating kwek-kwek, buo pa siya. Ayan, ang ating mga pandan. Pinalitan ko na ng mga pangalan. Ayan, para harap at likod para madali ko siya makuha. Ayan, ang ating cheese stick. Bagong gawa akong cheese stick. Kaya madami pa yan. Ayan, dinakpan ko yung ating mga sauce kasi baka maulanan at langawin. So, ayan pa rin ang ating mga palamig, mga flavors, at ating mga paraphernalia. At kasama ko na naman ang aking mga doggy. Ayan, kasi kaya sila gising na gising dahil akala nila may pagkain. Ayun, tulog yun. Ayan. Nangangarap ng gising. Kita mo yan? Ito naman, wala lang. Nagkungot-ngot lang yan dyan. So, ngayon, kaya medyo mag-iintay pa rin ako. Hanggang 6 na lang ako mag-iintay sa kanila, sa mga sukay natin. Ngayon, kung 6 PM at wala pa sila, magko-close na tayo. Kasi magluluto naman tayo ng ating dinner para mamayang gabi. So, meron akong pusit na pinapa-defrost sa lababo para yun yung ulam natin. Mag-a-adobong pusit tayo mamaya. So, pakita ko sa inyo yung aming dinner mamaya. Ayan. So, medyo matagal na din kaming hindi nakakakain ng pusit kasi nga medyo binabawasan namin yung mga seafoods dahil nga sa nangyari kay Dong. So, kaya yung food na kinakain namin medyo hindi na siya ganun gaya ng dati na may times na mga seafood, pork, beef, bihira yung gulay. Ngayon, more on gulay na kami and chicken. Yan ang pinaka-protein namin. Bibihira kami mag-pork. Siguro sa isang linggo, isang beses na kami nagpo-pork or 2. Sa 2 linggo, isang beses lang. Tapos yung pusit, buwan bago kami mag-pusit ulit kasi nga medyo mataas din siya sa cholesterol. So, nakaka-high blood pa rin siya. Lalo na pag calamares na pusit, medyo no tayo dyan. Nakakatakot siya. Mataas siya sa bad cholesterol. So, ayan. Ang mga tao, lang sila. Parang hindi nakikita yung aking tindahan. Ang aking mumunting tindahan. Ayan. So, okay lang yan. Kung walang bumili, okay lang din. Kung may bumili, di mas okay. Ayan. Ano naman yan? Will naman ni Lord kung may bibili o wala. Kung walang bumili, di okay. Kung meron, di okay na din. So, ayan. So, maya-maya, balikan ko din kayo ulit kung ano na ang ating status dito. Kasi baka mamaya, nagbablog tayo. Mahiya silang pumunta kasi nga, nagbablog tayo. So, balikan ko kayo maya-maya lang. So, see you later! Medyo umuulan na. Naririnig nyo pumapatak yung ulan. Hi guys! I'm back! Ayan. So, tapos na tayong magtinda sa baba. Sa baba. Ayan. Magtinda sa labas. Medyo matumal ngayon ang ating paninda. Pero okay lang kasi meron pa namang bukas.
At meron pang isang bukas at meron pang sa susunod na bukas. May time talaga na inaalat, may time din na matamis. Ayan. So, talagang ganun ang buhay. Minsan may benta, minsan wala, minsan marami. So, ngayon, magluluto tayo ng ating kanin. Brown rice yung aming rice brown. Yan. Kaya hindi kami pwedeng makabili ng 29 na white rice kasi nga brown yung ang kinakain namin. Wala naman binibenta 29 pesos na brown rice. So, medyo expensive to. Okay lang kasi mas expensive pagka na-hospital ka. So, ayun, banlawan lang natin yung ating bigas para makapagsaing na tayo. Ayan, ang pagsasaing naman dito, parang normal na rice lang din, parang white rice, ganun. May maalsa, merong hindi maalsa, merong malata. So, ayan, lagyan na natin sa rice cooker. Ayan, pupunasan natin ilalim para hindi mag-short circuit yung ating rice cooker. So, ayan, magsasaing na tayo. Ngayon, maghahanda naman tayo ng ating pusit kasi lilinisin muna natin yung pusit para mamaya tuloy-tuloy na tayong magluluto. So, ayan, ito yung ating pusit. Ito yung binili natin sa supermarket nung isang araw. Ayan, medyo mahal yung kilo ng pusit ngayon. So, linisin muna natin. Tanggalan natin ng mga mata-mata. Ito yung aming dinner. Matagal ko na rin itong gustong kumain ng pusit, kaya lang medyo expensive nga yung pusit na to. Mahal ang pusit ngayon sa palengke. Ganito siya kalalaki, oh. Ayan. So, linisin muna natin. Ayan, tinatanggal ko lang yung mata niya at saka yung parang plastic dun sa katawan. Ito, oh. Yan, tinatanggal ko yan. Pagka meron pa yan. Tapos ito, yung dulo, kasi yung pinakatiyan ng pusit, tinatanggal natin. Pati yung kanyang third eye. Ito mahaba, oh. Yan, hugasan na natin ang ating mga pusit. Konti lang siya, pero grabe 500 pesos ang isang nito. Yung per kilo. So, ayan, nahiwa-hiwa na natin yung ating pusit. Iniwa ko lang siya ng pagantong cut. Yan. Lagyan natin ng pepper. Pepper, durog na pepper. Pwede rin buo kung gusto ninyo. So, ayan, lagyan natin ng peppercorn. Yan. Lagyan natin. Lagyan din natin ng lagyan din natin ng 2 laurel. And lagyan natin ng konting tubig. Yan, konti lang kasi magtutubig to. Tapos lagyan na rin natin ng konting suka. Tansya-tansya na lang to. Ayan. Lulutuin lang natin siya, pakukuluan lang natin siya para hindi siya ma-overcook mamaya pagka ginisa natin, para hindi siya lumiit. So, ayan, pakuluan ko lang muna to. Ayan, naghiwa na rin ako ng luya, sibuyas, at bawang. Ayan.
So, meron akong siling, pamaksiw, siling haba. Kukunin ko na lang siya mamaya, para mamaya, pag naluto na, ilalagay ko na lang siya. So, ayusin ko lang to, lipitin ko lang to, and then, balikan ko kayo. Ayan, napakuluan na natin yung ating pusit, kumunti siya, o, tapos lumiit yung isang malaki. Lumiit siya. Yung mga hiniwa-hiwa natin. Kanina, malalaki yan. Yan, nagpapainit na ako ng ating kawali. Magigisa na tayo para mag-adobo ng pusit. Yan, nakita ko lang kasi yan kung paano nila ginagawa para hindi naliliit pa kasi maliit na nga yung yan, ganyan yung ginagawa ng mga nagluluto dun sa mga karinderya para hindi lumiliit yung mga pusit nila. Nilalaga na nila, tapos magtitimpla na sila ng panimpla. Tapos pagka okay na yung lasa niya, saka na ilalagay yan. Isang kulo na lang siya. Then ready to go na siya. Ayan. Kaya ginagaya ko siya para hindi, kasi pag nagluluto ako niyan, nagiging na lang sila, mini pusit. So ayan, maglagay na tayo ng luya muna. Ayan, lagay na natin yung sibuyas at bawang. Pagsabayin na natin sila kasi nalilito tayo kung sino talaga ang dapat mauna, si bawang ba o si sibuyas. So, para pantay-pantay na lang, pareho na lang natin silang ilagay. Ayan, gamit tayo ng oyster sauce. Ayan, Mamacita oyster sauce. Bakit naman? Ayan. So, pagluto na yung ating mga sibuyas at bawang at saka yung nag-aroma na yung luya natin, magtitimpla na tayo. Lagyan na natin ang oyster sauce. Lagyan na rin natin ng toyo. Lagyan natin ng konting sugar. Yan, lagyan natin ng chicken oil kasi meron akong chicken oil. Sayang naman. Gamitin na natin. Lagyan natin ng pepper. Chili powder, konti lang. Lagyan lang natin ng konting tubig. Ayan, pakuluan lang muna natin siya. Naglagay na rin ako ng konting patis and then suka. Ayan, pinakuluan na natin siya. Lagay na natin ang ating sili. Tikman natin. Perfect na. Okay na yung lasa niya, okay na yung basta okay na yung lasa niya. Lagyan na natin yung pusit. Papakuluan lang natin siya ng kaunti. And then, ready to go. Yan, pakuluan lang natin and then ready na to eat. Ayan, pagtapos naman natin magluto, ito na naman. Maghuhugas na naman tayo. Tapos, pagkatapos natin kumain,
Maghuhugas na naman tayo. Wala nang katapusan yung ating paghuhugas. Ayan. Ito na yata yung sinasabi nilang pagka may sarili ka ng pamilya, may sarili ka ng, ikaw na yung ina ng tahanan, ilaw ng tahanan. Kala ko ba naman ilaw ng tahanan lang? Yung pala katulong din ng tahanan. Buti pa ang mga asawa natin, yung mga anak natin, mga pamangkin natin, nagtatrabaho sila 8 hours. Pero tayo, mga trabaho natin sa bahay, 24/7. Pag dilat pa lang ng mata mo, kailangan mo nang magtrabaho. Mag-uumpisa kang gumawa ng breakfast, lunch, dinner, magluluto ka pa, tapos mamamalengke ka pa. Kapag sinwerte-swerte ka pa, meron ka pang kailangan mo pang maghanap buhay ng pa-sideline, syempre, para meron din tayo sariling pera, dahil mahirap din yung tayo yung humihingi. Kahit sabihin na natin, pamilya natin sila, meron at meron ka pa rin maririnig. Kaya mas maganda, kahit na nasa bahay ka lang, dapat meron kang pinagkakakitaan, meron kang masasabi mo, pera mo, para pag may kailangan ka o may gusto kang bilhin, mabibili mo. Kasi mahirap yung hingi ka ng hingi, pagdating sa dulo, isusumbat sa'yo. Kaya maganda. Hindi ko naman nila lahat. Siyempre meron ding ibang family member na ganun yung kanilang mga gawain. So, ayun, tapos na tayong maghugas. Harapin muna natin yung baka kumukulo na yan. And then, papatayin na natin. Ayan, kumulo na. Ayan, luto na ang ating adobong pusit. Ganun lang kasimple, guys. Ayan, magluto ng adobo, pero napakamahal niya. Ang daling lutuin, pero ang hirap mo kainin kasi ang mahal. So, yan, pakita ko sa inyo. Yan na ang ating adobong pusit for dinner. Ayan, kala mo madami, no? Konti lang yan. Ayan. O, diba? Ayan, all done na tayo sa ating adobong pusit. Meron na rin tayong sinaing. Halin ko lang ito ng kaunti. Ayan. I-turn off na natin yung apoy. And maghahanda na tayo ng ating lamesa. Para maaga tayo makapagpahinga dahil bukas mahabang pakikipagbuno na naman sa buhay natin bukas. Hindi ko alam kung makakapagtinda ako tomorrow kasi meron akong lakad tomorrow. And kasi nung isang Sunday pa namin yung naayos, kaya lang sira na naman ngayon. So ibabalik namin kasi may warranty pa naman siya. Pasok pa siya sa warranty. So, babalik namin bukas. Hindi ko alam kung makakapagtinda ako or hindi. Pero sabi, uulan din daw bukas. Sana huwag naman masyadong umulan. Kasi naka-e-bike lang kami. Pupunta kami sa mall. Dahil ipapais namin yung computer ni Dong. So, sana, hindi ko alam kung paano gagawin kung hahatiin ko yung katawan. Hindi lang pwedeng si Dong lang mag-isa pumunta ng SM bukas. Dahil nga, hindi niya naman mabubuhat yung CPU. So, bahala na kung ano yung mangyayari bukas. So, balitaan ko kayo tomorrow. And ngayon, maghahanda na tayo ng ating pinggan. So, tara, let's go.
tinidor, pinggan, kukuha pa ako ng baso. Yan, ito yung ating mga baso. Ano ba itong baso na to? Matagal na to sa amin. Ang dami na niyang nakasabay, lahat na basag na, pero ito hindi pa. Bigay tayo ng patungan ng kanin natin. So, ayan. Hindi na tayo talagay ng tuludan. Kaldero na lang nilalagay natin para mabilis ang pagbuhaan. Mabilis kasi mga pangyayari dito. Hindi ka pwedeng babagal-bagal dito, maubusan ka ng food. Ito na yung niluto nating pusit. Konti lang siya, yan, lumiit na siya. Ayan, ready na tayong kumain. Meron na ako nabiling mangga pala ng isang araw. Hinug na siya, so iwain natin siya sa gitna. So, ayan. Ready na ang aming dinner. So, kakain na kami. So, ayan. Mag-end na rin tayo ng ating vlog for today. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please do subscribe to our YouTube channel. And hit the bell notification para lagi kang updated once na meron akong bagong upload. So, hanggang sa muli guys. See you on our next vlog. Bye!